Magandang araw klase, ngayong araw ang tatalakayin natin ay tungkol sa personality component ni Mr. Sigmund Freud. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa personality component. Ang ating talakayan para sa ngayong araw ay hindi magiging mahaba sapagkat pasilip lamang ito. Mag-upload ako ng mga bagong video tungkol sa bawat isang component. Id, pleasure principles, nangyayari to during infancy. Ang pangalawa naman ay ego. Ito ay based sa reality principles at nangyayari ito sa preschooler. And ang last one is superego. Ito naman ay base sa morality principles at ito ay nangyayari near end of preschool. Para mas madaling maunawaan at maintindihan, magbibigay ako ng halimbawa. Ang isang magandang halimbawa dito is yung mga napapanood natin sa cartoons. Halimbawa si SpongeBob. Kapag nagde-decide siya, kadalasan may lumilitaw na anghel at demonyo sa magkagilid niya. Yung anghel doon, ang superego, at yung id naman doon, yung demonyo. At nasa sa kanya na yung tinatawag na ego, kumbaga nasa gitna. Babalik tayo kapag 'di ba sinabing id, ang nakalagay dito ay pleasure principle. Ibig sabihin kapag id o yung demonyo, gagawin niya lahat para matupad basta lang makuha niya yung pleasure, makuha niya yung satisfaction. Halimbawa sa isang classroom, nakikinig ka sa teacher mo at naramdaman mo na nagugutom ka. So, ang pleasure mo, kailangan mong makakain para masatisfy mo yung pagkagutom mo. So, kung susundin mo si id, kahit na nagdi-discuss si teacher mo, kakain ka na. Kahit alam mong magagalit si teacher mo, kakain ka pa rin kasi ang susundin mo yung desire na gusto mo. Which is nga yung makakain at mabusog. Ang pangalawang component naman ay tinatawag na ego. Ito ay nakabase sa reality principles. Same scenario, halimbawa nasa school ka at nakikinig ka sa teacher mo na nagdi-discuss. Nakaramdam ka ng gutom at ang gagawin mo, hihintayin mong mag-recess bago ka kumain. Ayun yung tinatawag na ego. Dahil alam mong magagalit si teacher mo kapag kumain ka agad-agad, ang gagawin mo, maghihintay ka ng tamang oras na pwede ka nang kumain. Ang pangatlong component naman ay tinatawag na superego. Ito ay nakabase sa morality principles. Same scenario, nasa isang room ka, nakikinig ka sa teacher mo na nagdi-discuss at nakaramdam ka ng gutom. Kahit na makaramdam ka ng gutom, hindi ka kakain. Kasi alam mo na kapag kumain ka, magagalit sa'yo yung teacher mo. Narito ang isang larawan na mas magpapakita nung sinasabi kong example sa inyo kanina ng id, ego, and superego. Kung mapapansin nyo, yung id dito may sungay at buntot siya na sumisimbolize sa isang demonyo. At yung superego naman, meron siyang halo at mayroon siyang pakpak na nagsisimbolize naman sa isang anghel. At yung ego naman ay ikaw mismo, ikaw na may konsensya, ikaw na mas alam kung ano yung tama. Narito ang isang larawan na magpapakita ng isang halimbawa. Sabi ni id, I want it now. Sabi naman ni ego, I need to do a bit of planning to get it. At sabi naman ni superego, you can't have it. It is not right. I-relate ko lang to sa halimbawa ko kanina about sa nasa isang classroom ka, nakikinig ka kay teacher at nakaramdam ka ng gutom. Para kay id, sabi dito, I want it now. Ibig sabihin, kakain ka kahit na alam mong magagalit yung teacher mo kasi makadidistract ka sa ibang estudyante. Kapag naman sa ego, I need to do a bit of planning to get it. Ibig sabihin, hihintayin mo yung recess kung saan pwede nang kumain. Sabi naman dito ni superego, you cannot have it. It's not right. Ibig sabihin naman kay superego, kahit anong mangyari, hindi ka kakain. Kapag nakauwi ka, tsaka ka pa lamang kakain or tsaka ka pa lamang pwedeng kumain. Ito na yung last slide para sa talakayan natin tungkol sa personality component. Ang senaryo dito is binigyan ka ng nanay mo ng 2 candy. Anong gagawin mo?
Sige nga, mag-isip ka ng pwede mong gawin dito sa dalawang candy na ito. Sa id, ang may isip mo ay it's all yours, forget about your brother, keep it all for yourself. Kung ganito ang mindset nyo, medyo tabingi kasi dito pinakikita na nagiging selfish yung isang individual. Kahit na may kapatid siya, porket ibinigay sa kanya, ang may isip niya is para lang sa kanya yon. Hindi niya yun isi-share sa kanyang mga kapatid o kahit kanino man. Under naman ng ego, I know mom gave me this candy to share with my brother. We should split it evenly. Dito naman sa ego, pinakikita na yung bata, nung binigay sa kanya yung candy, naisip niya na hatiin niya yon at ibibigay sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, tig-isa sila dahil may dalawang candy na binigay ang kanilang nanay. Ang last naman ay tinatawag na super ego. You know that your brother loves candy, you should give it all to him and not be greedy. Kung mapapansin nyo dito sa super ego, sobrang bait kasi dito sabi, ibibigay na lamang sa kapatid yung dalawang candy kasi alam na paborito iyon ng kanyang kapatid. Kung kayo'y tatanungin ko, ano yung susundin nyo? Ang decision ba ni id, ang decision ba ni ego, o ang decision ni super ego? Ang link na ito ang aking source sa mga written information at mga larawan na makikita nyo sa bawat slides. Personality component. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!